Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Christine Joy Sarasa. At ngayon po sa puntong ito ay ipagpapatuloy ko po ang naudot na talakayan ni Binibining Serencio patungkol po sa mga saligan sa pagbigkas ng isang talumpati. Okay, so ang una po riyan ay ang kahalagahan ng wastong himig sa pagtatalumpati. Una ay ang himig. Ito ang paglalapat ng wastong himig ayon sa paksa o di kaya diwa ng talumpati. Kahalaga naman ito ay ang mahalaga ang himig sa pagtatalumpati dahil ito ang nagdala ng damdamin at diin sa mensahe. Ang himig po ay tumutukoy sa tono o di kaya damdaming ipinapahiwatig ng boses ng mananalumpati. Ito ay maaring masaya, malungkot, mapanindigan o di kaya mapanghikayat o di kaya seryoso ayon sa paksa at diwa ng isang talumpati. So ang wastong paggamit po ng himig sa pagtatalumpati ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay buhay at kulay sa iyong mensahe. So sa pamamagitan po ng pagbago-bago ng tono at damdamin sa iyong boses, mas epektibong maipahayag ang iyong mga ideya at damdamin sa iyong mga tagapakinig. Okay, ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa pagbigkas. So, wastong bigkas ng salita. Mahalaga na bigkasin ang tama ang bawat salita upang maiwasan ang pagkalito. Ang malinaw at wastong pagbigkas ng mga salita ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalito. So, dapat bigyang pansin ang tamang diin at intonasyon. So, mahalagang tandaan na ang wastong pagbigkas ay hindi lamang po ito tungkol sa pagbigkas ng bawat letra ng isang salita, kundi pati na rin po ito sa pagbibigay ng tamang diin at intonasyon. At kapag malinaw po kasi ang iyong pagbigkas, mas madaling maunawaan po ng iyong mga tagapakinig ang iyong mensahe. So sa puntong ito po ay dumako naman po tayo sa kumpas. So ang kumpas po ay ito po yung mga galaw ng kamay na kung saan ay ginagamit upang bigyang diin ang mga punto sa talumpati. Dapat po ito maging natural at hindi nakakagulo. So ang iba't ibang uri ng kumpas po ay maaaring gamitin upang ipakita ang iba't ibang emosyon o di kaya ideya. So sa mahalagang tandaan po na ang kumpas ay ang mahalagang bahagi ng isang pagtatalumpati dahil ito po ay nakakatulong upang mas maipahayag ang iyong magiging mensahe. At sa pamamagitan po ng paggamit ng iba't ibang uri ng kumpas ay maaari mong bigyang diin ang mga mahalagang punto sa iyong talumpati at magpapakita ng iba't ibang emosyon. Daga ninyong kaalaman, mayroon pong mga uri ang kumpas at ito po iba't iba katulad lamang po ng palad na nakataas, palad na nakababa, kumpas na pahawi at kumpas na paturo. So kapag sinabi po nating palad na nakataas, ito po'y nagpapahiwatig ng pagtawag ng pansin o paghingi ng pabor. Kapag sinabi naman po nating palad na nakababa, ito po'y nagpapahiwatig ng pagpapatigil o di kaya pagbabawal. So kung ito naman po ay kumpas na pahawi, ito po'y nagpapahiwatig ng pagtanggi o di kaya pag-ayaw. At ang kumpas naman na panghuli, ang kumpas na paturo, ito po'y nagpapahiwatig ng pagbigay diin sa isang punto. So mahalagang tandaan na ang paggamit ng iba't ibang uri ng kumpas ay nakakatulong upang mas maging epektibo ang iyong pagtatalumpati. So sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kahulugan ng bawat kumpas ay mas madali mong maipahayag ang iyong mensahe at damdamin sa iyong mga tagapakinig. Ang mga dapat mong tandaan ukol sa kumpas ay huwag gumamit ng kumpas ng labis. Pangalawa, siguraduhin ang kumpas ay naaayon sa iyong sinasabi. Ang pangatlo, iwasan ang mga kumpas na kung saan ay nakakagulo o nakakairita. Ang panghuli naman ay maging natural sa iyong pagkumpas sapagkat iwasan po natin ang sobrang paggalaw ng kamay na maaaring makagulo sa iyong tagapakinig. Diba no? So, ang iyong galaw ay dapat po magbigay diin sa iyong mga punto at hindi sumasalungat dito. At iwasan din po ang mga galaw na maaring makadistract o makainis sa iyong tagapakinig. At ang iyong mga galaw kasi ay dapat maging natural at hindi pilit. So, ang mga pagsunod po sa mga payong ito ay nakakatulong sa iyo na gamitin ang kumpas ng epektibo sa mga o di kaya sa iyong pagtatalumpati. So, sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga galaw, mas madali mong maipapahayag ang iyong mensahe at mapamatili ang atensyon ng mga tagapakinig. Naway mayroon po kayong mga natutunan po sa aking tinalakay. Yun lamang po para sa aking parte at maraming salamat.